Pakiusap, wag! Maawa ka sa akin, Mang Emil! Parang anak niyo na ho ako! Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita sasaktan eh. Paliligayahin lang naman kita. Sayang naman ang ganda mo kung hindi kita matitikman. Alam mo bang matagal na akong may gusto sa'yo? Aray! Iwan mo ako! Huwag ka nang pumalag pa. Tayong dalawa lang ang nandito. Wala na mga amo natin. Kaya wala nang istorbo. Walang iya ka! Akala ko mabait ka! Yung pala, may masama kang balak sa akin! Tumayo ka! Aray! Hindi na kita pakakawalan pa. Ako lang ang dapat na umangkin sa'yo. Iwan mo ako! Ano ba? Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit nagbago yung mukha mo? Isa kang aswang! Hindi ako papayag na sirain mo ang pagkababae ko! Ang dapat sa'yo ay patayin! Bitawan mo ko! Adyan ko! Walang yaka! Demonyo! Yan ang napapagay sa katulad mong manyakis! Pawis na pawis habang nagagapas ng damo si Kiko dahil maalinsangan ng panahon. Tinawag siya ni Lola Sita dahil tila wala itong kapaguran sa pagtatrabaho. Kiko, magpahinga ka na muna. Oh, itong kamote. Wala akong pambayad sa'yo, ha? Hindi pa nagpapadala ng pera si Fatima eh. Sapat na po tong kamote. Nakakabusog naman po to eh. Ah, itong kape. Ipares mo riyan sa kinakain mo. Ay, paano ba naman? Sumasakit na ang balakang ko. Hindi ko na nalilinis itong bakuran. Maging ang mga tanim kong bulaklak, hindi ko na masyadong naaasikaso. Kasi hirap akong maglakad. Itong binti ko ay sumasakit dahil sa rayuma ko. Tamang-tama, may langis po akong dala rito. Kakagawa ko lang po yung tagabi. Ang bango ah. Ano bang inilagay mo rito? Sampagita po, Lola. Mamayang gabi po, gagawa ako ng langis na may luyang dilaw eh. Mabisa din po yun sa mga kabag ng mga bata. Binibenta mo ba ito? Kung bibili sila, binibenta ko naman ho. Kung hihingi naman, binibigay ko na lang. Kay bait mo talagang bata, Kiko. Bakit ba hindi ka pa mag-asawa? Hindi na po, Lola. Si Cherry lang po kasi nagmamay-ari ng puso ko. Wala na akong ibang babaeng mamahalin kundi siya lang. Mahigit 10 taon na rin mula nang iwan ka niya. Hindi lang sa kanya dapat umiikot ang mundo mo, Kiko. Buksan mo ang iyong puso para sa iba. Naku, Lola. Masaya naman po akong tumulong sa inyo eh. At saka masaya po akong nakikipaglaro sa mga bata. Kinusot niya ang ilong bago humigop ng kape. Kahit na tumatawa si Kiko, halata pa rin sa mukha niya ang lungkot. Mahigit 10 taon na siyang iniwan ni Cherry at sumama sa lalaking nakilala nito sa bayan. Hindi lubos matanggap ng binata ang pangyayari, kaya't hindi na ito muling umibig sa ibang babae. Ginugol na lamang niya ang panahon sa paggagapas ng damo sa mga palayan. Maging sa paglilinis ng bakuran ng kanyang mga kababaryo, kapalit ng pagkain o di kaya ay pera. Doon niya binubunto ng lahat ng sama ng loob. Lola, kailan ba uuwi ang masungit mong apo? Si Fatima? Hindi ko nga rin alam eh. Nag-aalala nga ako kasi nabalitaan ko sa radyo na may bagyo sa Maynila. Matagal na rin siyang hindi nakakabalik dito buhat nang umalis sila ni Aling Gina. Mga 3 taon na rin, iho. Ayon sa sulat na natanggap ko sa kanya, pinag-aaral siya ng kanyang amo. Sa sulat na lang kami nagkakausap ng apo ko eh. Pero kahapon, tumawag siya sa kaibigan niya. Nagkausap kami sa telepono. Hindi naman sinabi kung kailan uuwi dahil na-stranded pa raw siya sa bahay. Ay, ganun po ba, Lola? Nag-aalala kasi ako para sa iyo eh. Dahil palagi ka na lang nag-iisa rito. Ang layo pa naman ng mga kapitbahay mo.
Bakit dito ka pa nagpatayo ng kubo sa gitna ng palayan? Marami namang pamamahay dito noon. Kaso, ibinenta ng may-ari ng lupa. Gusto pang ang bilihin ni Jonas itong lupa ko eh. Hindi pa na kontento sa lupang pagmamay-ari niya. Gustong angkinin lahat. Pero ayoko. Ito na lang ang natitirang alaala ng namayapa kong asawa na si Florentino. At ipamamana ko pa kay Fatima. Tsaka naging kasiyahan pa ng mga bata ang pagkuha ng litrato sa kubo na to. Sabi nila, tourist spot daw dahil sa magagandang bulaklak na itinanim natin. Sige po, Lola. Uuwi na ako. Salamat iho Pasensya ka na't wala akong pambayad na pera sa'yo ngayon. Itong latonda na saging, dalhin mo na. Ang dami po nito, Lola. Tanggapin mo na. Marami pa sa loob ng bahay. Mag-isang nakatayo ang bahay ni Lola Sita sa gitna ng palayan. Sagana sa tanim na bulaklak ang bakuran niya na siyang kinagigiliwan ng mga taga-baryo. Mabait si Lola Sita sa mga tao, kaya't malapit ang loob ng mga ito sa kanya. Maging si Kiko na kilalang sintu-sintu sa kanilang baryo. Nakakasalubong ng binata si Maribel sa daan at inis na naman itong nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo ha? Lumayo ka nga. Suplada, kung gusto mong wala ka makasalubong na tao sa daan, pagpagawa ka na sariling daan mo. Ang baho! Baka nakalimutan mong malapit yung ilong mo sa iyong bibig. Sariling amoy mo yan. Abnormal! Pangit! Tawang-tawa pa si Kiko na itinaas ang kamay at akmang inilapit ang kilikili nito kay Maribel. Ngunit tumakbo ang dalaga sa takot sa gagawin sa kanya ng lalaki. Kala niya, papaamoy ko talaga sa kanya kilikili ko. Medyo amoy suka rin pala. Isang araw pa nga lang ako hindi nakakaligo. Ay, sandali. Si Mang Anthony yun . Tutulungan ko siya sa pagbubuhat ng palay para naman bigyan niya ako ng bigas mamaya. Mang Anthony, tutulungan ko na po kayo riyan. Sige, iho. Dalhin mo na lang sa kamalig ang mga palay na ito. Mamaya magrereklamo ka na naman na sumasakit ang balakang mo eh. Ganyan talaga kapag tumatanda na. Isa ka naman bagaling. At dami mong dalang saging . Bigay po to ni Lola Sita. Hapunan ko po to mamaya. Doon ka na sa bahay maghapunan. Nagluto ng tinola si Elsie. Sumubay ka na sa amin. Talaga ho? Uuwi na nga sana ako, Mang Anthony. Pero tatanggapin ko po ang paanyaya niyo sa akin. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakakain ng tinola . Magpahinga na po kayo. Ako na pong bahalang magbuhat ng 5 sako. Salamat, Kiko, sa tulog mo. Para sa masarap na hapunan, lahat gagawin ko. Hindi ininda ni Kiko ang ilang ulit na pabalik-balik sa palayan patungo sa kamalig. Naging katuwang na sana mga magsasaka sa baryo na hindi naniningil ng bayad. Ay, salamat, natapos din. Halika na. Alam kong gutom ka na . Ay, oo nga hoy. Naririnig ko na ang pag-alburuto ng tiyan ko. 2 lamang kami ngayon sa bahay. Umalis sa mga anak kong patungong bayan . Bukas pa ang uwi ng mga yon dahil magde-deliver ng bigas. Pwede po bang damihan ko ang kain ko? Ilang araw na kasi kong kamote at saging ang kinakain . Parang kinakabag na ako. Oo ba? Ilang kaldero bang kanin ang mauubos mo? Baka 2 pinggan lang po. Pero kung may bigas kayong sobra, pwede niyo naman akong bigyan. Kung meron lang po. Sige, bibigyan kita mamaya. Basta bukas tulungan mo ulit ako sa palayan ha. Marami-rami pa kasi ang aanihin . Oo ba? Basta libre kain. Wala akong problema. Lumipas sa mga araw matapos ang bagyo sa Maynila. Nagulat si Lola Sita sa biglaang pagdating ng kanyang apong si Fatima. Nagsasaing siya ng araw na yun at buong akala nito'y si Kiko ang pumasok ng kubo. Fatima? Apo? Ay, bakit hindi ka tumawag na uuwi ka na? Hindi man lang ako nakapaghanda. Sana pinag-ihaw kita ng manok na paborito mo. Ayos lang po, Lola. Huwag na ho kayong mag-alala pa. Dumaan po ako sa palengke at bumili ng kakailanganin natin.
Kumusta ka na, Apo? Miss na kita. Ayos lang po ako, Lola. Gumanda ka pang lalo roon sa Maynila. Pero yung palibot na mga mata mo, ay nangingitim na Sandali at aayusin ko lang ang kwarto mo. Sa gayon makapagpahinga ka na. Ako na hula. Huwag na kayong mag-abala pa. Malinis naman ang kwarto. Lalagyan ko na lang naman ng mga pundaang unan. Kumusta kayo ng bumagyo? Ang mga amo mo? Ayos lang naman ako, Lola. Doon lang ako sa ikalawang palapag ng bahay ng 1 linggo hanggang humupa ang baha. Yung mga amo ko, mag-6 na buwan akong patay, Lola. Hindi ko na po pinaalam sa inyo sa sulat. Pangiting tumango si Lola. Batid nitong pagod ang apo sa biyahe galing Maynila. Ngunit may napansin siyang kakaiba kay Fatima na tila matalim na ito kung makatingin. Ngunit sadyang iniiwas sa kanya ang paningin. Marami pa sanang itatanong si Lola sa apo, ngunit hinayaan niya na muna itong matulog. At siya'y nagpatuloy sa pagluluto sa kusina. Ang dami niyang pinamili. May bangus pa rito. Natitiyak kong na-miss niya ang sinigang na lutong bukid. Lola, magandang umaga po. Kiko, ikaw pala. Ay, ang daming gulay at karne Ano po ba ang okasyon? Shh! Hinaan mo yung boses mo. Nagpapahinga si Fatima. Dumating na ang aking apo. Aba, ang daming pagkain. Gusto niyo bang tulungan ko na kayo sa pagluluto? Hindi pa naman dumadating si Mang Anthony sa palayan Sige. Yang mga gulay, hiwain mo na lang para makapagluto na ako ng isda. Basta Lola, yung parting buntot ng bangus ang sa akin Dahil sa kakulitan at ingay ni Kiko, nagising si Fatima at lumabas ng kwarto. Tumungo ito sa kusina at salubong ang kilay na napatingin sa kanya. Oh, ikaw na ba yan, Fatima? Oho. Hanggang ngayon, madaldal ka pa rin, Manong Kiko. Ba, mas lalo kang pumuti, Fatima. Parang hindi ka na nasisikatan ng araw dahil ang putla mo na Gusto ko pa sanang matulog Pero ang lakas ng boses niyo, Manong. Ay, pasensya na, Fatima. Tinakpan pa nito ang sariling bibig upang tumahimik. Bumalik ng kwarto ang dalaga at muling nagpahinga. Lola, ang putla niya. Wala bang araw sa Maynila? Aba, meron. Kaso nga lang, hindi siya masyadong lumalabas ng bahay dahil nag-aalaga sa mag-asawang matanda. Ganun pala. Lola, masarap ba yung biskwit na yan na nasa malaking lata? Sige, kumuha ka. Tikman mo kung masarap. Ay, ngayon lang ako makakakain nito. Ang astig dahil sa lata nakalagay. Tila batang binuksan ni Kiko ang lata ng biskwit at agad na kumuha. Ilang sandali nagpaalam na ito kay Lola matapos na magbaon nun sa kanyang bulsa. Natatanaw ko na si Mang Anthony. Salamat sa biskwit, Lola. Aalis na ho ako. Dahan-dahan lang. Mamaya madulas ka sa hagdan. Pumunta ka na lang dito at ipagtatabi kita. Basta huwag ka na lang maingay para hindi maistorbo ang tulog ni Fatima. Alam mo namang pagod yun sa biyahe. Tumango ito at agad na tinungo ang kinaroroonan ni Mang Anthony. Hinihingal pa ito na masayang inalok ang matanda ng dala nitong pagkain. Ay akala ko'y nauna ka na rito sa palayan. Bakit ngayon kalabang? Dumaan pa kasi ako sa kubo ni Lola Sita Gusto niyo ba ng biskwit? Ang dami nito Sa'yo na yan. Itago mo para pang merienda ka mamaya. Dumating kasi yung apo niyang si Fatima. Kaya ang daming pagkain ni Lola at binigay niya to sa akin. Binigay o hiningi mo? Hiningi. Pero pareho rin naman yun Siya, mag-umpisa na tayo mag-ani. Mamaya tanghaliin pa tayo Susunod na lamang rito ang mga anak ko. May inaasikaso pa kasi sila Sige ho. Tila walang kapaguran sa pag-aani ng palay si Kiko habang kumakain ng biskwit. Hanggang sa hindi nito namalayan na naubos na niyang maisubo ang huling piraso ng biskwit. Ay, wala nang natira. Yung pa naman na nagpapalakas sa akin. Kiko, may problema ba? Wala ho.
Hinahanap ko kasi mga biskwit baka nalaglag sa paligid. Baka nalaglag dyan sa bibig mo. Magpatuloy ka na sa pagtatrabaho. Mamaya bibili tayo ng tinapay. Talaga ho? Gusto ko yun. Muling nagningning ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng matanda. Muli siyang napahinto sa pag-aani ng palaya nang mapada ng mga binatang nakapustura na hinatid ng tricycle. May mga dayo na naman. Sandali lang mga Anthony ha. Tatanungin ko muna ang mga lalaking yun kung nakita ba nila si Cherry. Hoy, Kiko! Bumalik ka rito! Ay nako, umiral na naman ang pagkasinto-sinto ng lalaking yun. Lahat na lamang ng taong pumupunta rito. Akala niya kakilala ng kanyang dating nobya. Mga chong, parang galing kayo sa bayan ah. Baka naman nakita o nakasalubong niyo si Cherry, yung kasintahan ko. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Manong, wala ho kaming kakilalang Cherry eh. Tsaka mga bakasyonista lang ho kami. May litrato niya ako rito. Ito, baka nakasalubong niyo siya. Yung taong sinamahan niya kasi dati, katulad ding manamit sa inyo eh. Kinuha pa nito ang lumang litrato ng dating nobya sa bulsa at ipinakita sa mga binata. Natawa pa ang dalawang kasama ng binata dahil halos nalukot na yun sa katatago. Hindi ko po nakitang babae niyan, Manong eh. Alalahanin niyo mabuti. Baka naman nakasalubong niyo siya. Hindi niyo lang namamalayan. Pasensya ka na talaga. Hindi ko siya kilala eh. Iko, wag mo lang istorbohin ang mga batang yan. Kung saan na yun napadpad. Basta kapag nakita niyo siya, sabihan niyo ako ha. Malungkot na hinitid ng tingin ni Kiko ang mga binata. Bigo na naman siyang matagpuan muli si Cherry. Bumalik na tayo sa trabaho. Hindi lahat ng mga bakasyonista ay kilala yung si Cherry. Kung gusto na nabalikan ka, dapat dati pa. Pero nangako siya sa akin na ako lang ang mamahalin niya habang buhay eh. Kaso nga lang, dumating ang lalaking yun na sumira sa aming dalawa. Hindi ako nawawala ng pag-asa na babalik at muling makakasama ko si Cherry, mga Anthony. 10 taon na nakalipas nang umalis siya rito. Di sana noon pa niya ginawa kung babalikan ka niya. 1 buwan na lang bago kami kasal. Bakit ba kasi dumating pa ang lalaking yun? Mas pinili pa niya yun kaysa sa akin na tunay na nagmamahal sa kanya. Yan ang kasabihan na pinagtagpo pero di tinadhana. Huwag ka nang umiyak. Baka mamaya umulan pa't hindi na tayo makatapos sa pag-aani. Pinahid niya ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata at dali-daling bumalik ng palayana. Doon niya binunto ng lungkot at muling nanumbalik sa kanyang alaala nang iwan siya ng babaeng kanyang iniibig. Nagulat si Mang Anthony nang bigla itong pumalahaw at naglupasay sa palayana. Kiko! Ano naman bang nangyari sa'yo? Nalipasan ka na naman ba ng gutom? Ay nako, ikaw talaga. Atakin pa ako sa puso sa ginagawa mong yan eh. Mga Anthony, hindi ko talaga matanggap na iniwan na ako ni Cherry. Hindi ko na alam kung saan ko siya hanapin. Lintik na lalaking yun. Bakit ayaw niyang ibalik ang mahal ko? Tumayo ka na nga riyan. Mananghalian na tayo. Parating na si Warren. May dala ng pagkain. Ha? Pagkain? Sige ho. Tama-tama. Gutom na ako. Basta pagkain, ang bilis mo talaga. Parang walang nangyari ah. Natawa na lamang si Mang Anthony dahil bumangon ito kaagad at pinahid ang mga luha. Muli na naman itong nakalimutan ang dinaramdama at patakbong nilapitan si Warren na may bitbit ng pagkain. Ilang sandali pa'y dumating din si Lola Sita at inahatid ang sinigang na bangus kay Kiko na nooy kumakain sa ilalim ng puno, di kalayuan sa kanilang kubo. Itong ulam. Hindi ka na magdumaan sa bahay, iho? Salamat, Lola. Nakalimutan ko na eh. Ano ba naman ang nangyari sa'yo at mugto na naman yung mga mata mo? Ano pa ba? Di naalala na naman yung nakaraan niya. Pero kapag sinaniba ng spirito ng pagkain, parang walang nangyari. Nakangiti na oh.
Ah, oh, siya, uuwi na ako. Baka magising na si Fatima ipaghahanda ko na rin siya ng pananghalian. Mabutit nakauwi na pala siya. Ah, oo. Pagod nga sa biyahe Maiwan ko na kayo rito ha. Ipagpatuloy na lang ninyo ang pagkain. Pagdating ni Lola Sita sa kubo, ay hindi pa rin nagigising si Fatima. Hindi pa ito kumakain buhat ng dumating. Kaya nag-alala na si Lola sa kanya. Apo, mag-aalauna na. Gumising ka na para kumain. Lola, hindi pa ako nagugutom eh. Kailangan mong kumain, Apo. Ang putla mo na May masakit ba sa'yo? Wala ho. Pagod lang talaga ako. Sabayan mo na ako sa tanghalian habang mainit pa ang sinigang. Sige ho. Susunod po ako. Ang tamlay niya. Tama nga si Kiko na namumutla siya. Malalim at nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. Siguro matindi ang pagpupuyat niya sa pagtatrabaho sa Maynila. Ay, kawawa naman ang aking apo. Napakunot ang noo ni Lola. Dahil 2 kutsara pa lamang naisubo ng apo, huminto na ito sa pagkain. Kumain ka ng kumain, Fatima. Marami pang ulam Busog na po ako, Lola. Busog? Hindi pa nga nangangalahati ang pagkain mo. Mamaya magkasakit ka na yan. Dahil kulang sa sustansya yung katawan mo. Mamaya na ho, Lola. Ano bang nangyayari sa kanya? Ang tamlay niyang kausap na dati namang masayahin itong apo ko. Napapansin kong madalas siyang natutulala. May gusto ka bang sabihin, Apo? Kung may problema ka, handa akong makinig. Wala ho. Medyo nanibago lang po ulit ako rito. Sumapit ang dilim. Hindi mapakali si Fatima sa kanyang hinihigaan nang makaramdam siya ng paghilab ng kanyang tiyan. Dumiretso siya sa kusina upang kumain. Ngunit hindi yun ang hanap ng kanyang sikmura. Hindi ko na talaga mapigilan ng uhaw at gutom ko. Kailangan kong maghanap ng pagkain na siyang bubusog sa akin. Tulog na si Lola, kaya't maaari akong lumabas. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at naghanap ng pwedeng kainin sa paligid. Tumingala siya sa bilog at maliwanag na buwan. Naramdaman ni Fatima ang pag-init ng kanyang mga kalamnan, lalo na ang pagtuyot ng kanyang lalamunan. Ayun, may manok! Kailangan kong habulin yun para may makain ako. Hinabol niya ito patungo sa palayan hanggang sa kanyang nahuli. Agad niya itong sinunggaban at sarap na sinipsip at ninamnam ang laman at dugo nito. Hindi niya namalayan na nagising si Lola Sita at sinundan siya nito. Ang sarap! Kaya madalas ang paghingi ng mga amo ko noon ng sariwang dugo. Ganito pala to kasarap. Fatima? Apo? Lola, bakit ka narito? Anong nangyayari sa'yo? Bakit sinunggaban mo yung manok? Hindi yan ang pagkain natin. Buhay pa yan, Apo. Lola, may sasabihin ako sa'yo. Dahil sa pagkabigla sa nasaksihan ni Lola Sita, napahawak siya sa kanyang dibdib at tila nahihirapan sa paghinga. Kaya't dali-dali siyang nilapitan ni Fatima at natataranta kung ano ang gagawin. Sa pagkakataong yun ay may mga bahid ng dugo ang kanyang mga damit. Lola! Pakiusap! Huwag mo akong iwan! Sandali! Hihingi po ako ng tulong! Isa ka ng... Lola, patawad po! Hindi ko po ito ginusto. Pero nangyari na. At wala na akong magagawa pa. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay habang buhat si Lola Sita.
Nagpalit pa siya ng damit bago humingi ng tulong sa kanyang mga kababaryo. Ngunit napansin niyang lupaypay na si Lola at hindi na humihinga. Lola, sorry. Hindi ko sinasadyang abutan mo ako ng ganun. Sandali lang po. Hihingi ako ng tulong kay Mang Anthony. Tumakbo ang dalaga patungo sa bahay ng matandang lalaki. Nagkataon na naroon sa kamalig malapit sa tinitira nito si Kiko, kaya't napabalikwas ito ng bangon nang marinig ang boses ni Fatima. Oh, Fatima! Anong ginagawa mo rito? Manong si Lola? Uy, ano nangyari kay Lola? Hindi na po siya humihinga. Tulungan niyo akong madala siya sa ospital. Ano? Ay bakit naman? Napagod na ba siyang huminga? Hindi. Inatake yata sa puso eh. Mang Anthony, tulong! Si Lola napagod na huminga! Ay, ano pala? Inatake sa puso! Nagising ang matanda nang marinig ang ingay ni Kiko at Fatima sa labas ng bahay nito. Nang malaman kung ano nangyari, ay dali-dali silang tumungo sa kubo ni Lola Sita at dinala ito sa pinakamalapit na ospital sa bayan, sakay ng tricycle. Ngunit hindi na naagapan si Lola at nawala na ito ng buhay. Kahapon lang, ang lakas-lakas pa ni Lola. Parang nagja-jogging pa nga na maghatid ng ulam sa amin. Ano ba ginawa mo kay Lola at inatake sa puso? Wala naman. Nadatnan ko lang siya sa kusina na nakahandusay. Hindi nila pwedeng malaman ang totoong nangyari. Papatayin nila ako kapag nalaman nilang... Oh, bakit ganyan ka na lang kung makatingin sa akin? May muta ba ako sa mata? Ha? Wala. Ikaw, Fatima, nahalata ako ng matalim ka makatingin, ha? May kinikim-kim ka bang galit sa akin? Yung biskwit, humingi ako kay Lola, ha? Baka sabihin mo, kumukuha na lang ako ng walang paalam. Ha? Ay, wala namang problema yun eh. Oh, paano na yun? Wala na si Lola. Sino na ang kakain ng natira? Masisira lang yun kapag hindi kinain. Sa'yo na lang yun. Hindi naman ako mahilig sa biskwit eh. Talaga? Hindi ka galit? Napabuntong hiningang tumango ang dalaga. Ilang sandali pa'y dumating si Mang Anthony at ibinalita na dadali na ang bangkay ni Lola sa morgue. Nakukonsensya si Fatima sapagkat siya ang sanhi ng sinapit ni Lola. Lola, sorry. Hindi ko po sinasadya. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang lakas pa ni Sita nung huli kami nagkausap eh. Hindi ko sukat akalain na biglaan ang kanyang pagkamatay. Wala nga siyang maintenance sa gamot katulad ko eh. Rayuma lang naman ang alam kong sakit ni Lola eh. Hindi natin hawak ang ating buhay, Kiko. Kung oras na natin, ay wala na tayong magagawa. Nahahawakan ba yun? Napapailing na lamang si Mang Anthony dahil wala na naman sa tamang pag-iisip si Kiko. Tahimik na umiiyak si Fatima at lihim na sinisisi ang sarili sa pagpanaw ni Lola Sita. Isang linggong binurol si Lola sa kubo na tinitirhan nito sa gitna ng palayan. Maraming nalungkot sa pagpanaw ni Lola. May dalang malas yang si Fatima. Akalain nyo, namatay si Lola Sita nang umuwi siya rito. Huwag ka magsalita ng ganyan, Maribel. Walang sino man ang may gustong mamatayan. Ikaw na babae ka? Nakikikape ka na nga lang dito. Ang dami mo pang sinasabi. Masama talaga ugali mo kahit kailan. Nandito ka na naman? Mamaya umalis sa mga taong nakikiramay dahil sa itsura mo. Mukha kang taong grasa. Ikaw umalis dito. Dahil imbis na makiramay ka, pinipintasan mo pa si Fatima. Akin na nga yung kape at biskwit. Sira ulo ka talaga. Tama na nga yung bangayan yung dalawa. Nandito tayo para damayin sa pagdadalamhati si Fatima. Hindi yung mag-aaway kayo rito. Yung babaeng yan kasi, Mang Anthony, nakakainis. Mas nakakabwisit ka. Akala mo kagandahan, mukha namang tipaklong. Tama na yan, Kiko. Padabog na umalis si Maribel dahil sa pagkayamot kay Kiko. Napada nito sa tindahan kung saan naroon ang mga bakasyonistang binata. Kaya't nagpapansin na naman ito. Alam nyo, ilang araw ko na kayong nakikita rito sa baryo.
kumusta naman ang pamamalagi niyo rito? Ako pala si Maribel. Ako si Ben. Ito yung mga kaibigan ko, sina Danny, Ryu, and Ken. Ikaw ang pamangkin ni Aling Lilet? Ang gwapo mo naman. Oo. Baka gusto ninyong mamasyal. Bukas ipapasyal ko kayo rito sa baryo. Okay lang naman eh. Kasama naman namin yung mga pinsan ko. Huwag ka na mag-abala pa. Wala naman akong gagawin bukas eh. Sumang-ayon na lamang ang mga binata sa pagpupumilit ng babae. Kinabukasan ay namasyal sila malapit sa ilog. Ngunit bago sila makarating doon, ay nadaanan nila ang kubo sa gitna ng palayan. May namatay pala rito? Oo, si Lola Sita. Palibasa, may dalang malas ang apo niya. Yun siguro yung babaeng madalas kong nakikitang nakadungo sa bintana tuwing gabi. Mukhang mabait naman yun Oh, halina kayo! Napakunot ang noo ni Maribela nang mapansing dumungaw sa bintana si Fatima at nakita sila nito. Tila na magnet ang paningin ng binata sa dalaga, kaya't hinila ito ni Maribel. Tara na! Malamig ang tubig sa ilog, kaya't masarap maligo. Ngayon ko lang nasilayan ang mukha niya ng umaga. Madalas kasi tuwing gabi ko siya nakikita. Ang sabihin mo, nagpapapansin na naman yan. Hayaan mo na nga siya, pa-mysterious effect pa yan eh. Fatima, siguro may gusto ka na sa lalaking yun, ano? Kala mo siguro hindi kita napansin. Ganyan din ako kung tignan ni Cherry noon eh. Anong pinagsasasabi mo? Unang beses ko silang nakita rito sa baryo. Kaya't bago sila sa paningin ko. Sus, ayaw mo pang umamin ha? Kiko, tulungan mo na lang ako sa pagliligpit dito. Para bukas handaan ang dadali nating tinapay sa sementeryo. Ay, oo nga pala. Bukas na ang libing. Swerte naman ng mga tao dahil may merienda pa pagkatapos ng libing. Malayo na yung lalakarin natin tiyak na pagod at gutom pagdating doon. Inilibing si Lola Sita araw ng Sabado. Labis ang pighati na naramdaman ni Fatima sa pagkawala ni Lola. Lola, mahal na mahal kita. Hindi ko gustong mawala ka. Kasalanan ko ang lahat. Bitiwan mo na yung kabaong ni Lola, Fatima. Baka gusto mo ring ilibing kasama niya. Kiko, ang bibig mo. Siya kasi. Ayaw pang bitiwan yung kabaong. Gusto pa yatang sumama sa nicho eh. Ikaw talaga. Hayaan mo muna siya mamaalam sa huling araw ng kanyang lola. Matapos ang libing ay nanatili si Fatima sa kubo. Tanging sa gabi lamang ito lumalabas at pumupunta sa gubat upang maghanap ng makakain. Huh? Si Fatima yun ah. Sa gabi gising, sa umaga naman tulog. Parang vampirang babaeng yun. Mapuntahan nga. Hoy! Fatima! Bakit ka gumagala ng ganitong oras? Sa umaga ka mamasyal para mabawasan ang pamumutla mo. Nanggugulat ka na naman, Manong. Nagpapahangin lang ako. Hindi kasi ako makatulog eh. Paano ka makakatulog kung nandito ka sa labas? Sabihin mo nga sa akin, Fatima. May pagkaaswang ka ba? Aswang? Hindi ah. Wala kaming lahing aswang. Kaya malabo yung sinasabi mo. Uy, sa bagay. Hindi naman kita nakitang tumuwad. Pero bakit kumukulutong langis ko, ho? Aba malay ko. Baka may maligno sa paligid. Kaya umuwi ka na. Baka ikaw pa ang lapain nun. Hahanapin ko lang yung animal na yun. Nakakainis. Muntik pa niya akong mabisto. Naku, gutom na talaga ako. Hindi ko na mapigilan ng aking uhaw. Tumakbo pa uwi si Fatima upang iwasan na masaktan si Kiko dahil nanginginig na ang kanyang mga kamay na hablutin ng lalaki upang sunggaban. Hindi na maaaring maulit ang ginawa ko noon sa manyakis na katiwala ni Madam Ingrid. Una at huling beses akong papatay ng tao. Lingid sa kaalaman ng lahat ay naging aswang si Fatima dahil sa mag-asawang amo na binabantayan niya sa Maynila. Kapalit ng serbisyo niya ay ang malaking sahod.
Ngunit mananatiling lihim ang tunay na pagkatao ng mga ito. Wala silang anak na mapag-iiwanan ng mga ari-arian. Kaya't kay Fatima nila iniwan ang bahay at mga naipon dahil matanda na rin ang mag-asawa. Ngunit hindi alam ng lahat na ang mga amo ng dalaga ay mga aswang. Madalas siyang kumukuha ng dugo sa blood bank na siyang kinukonsumo ng mag-asawa. Dahil sa katandaan ay pumanaw ang mga ito. Huli na nang malaman ni Fatima na pilalunok ng mag-asawang itim na mutya sa kanya habang siya'y natutulog. Wala na siyang nagawa ng magising isang gabi na nakatayo ang mag-asawa sa kanyang hinihigaang kama. Ang tanging salitang kanyang narinig ay ihahabili namin sa iyo ang lahat pati ang pagiging aswang. Sa gayon ay mananatili ang aming lahi. Buong akala niya ay isa yung panaginip. Ngunit nang akmang pagsasamantalaan siya ng lalaking katiwala, napagtanto niya na naging ganap na siyang aswang nang patayin niya ito at makita ang sarili sa salamin na tila isang mabangis na hayop. Pinalabas lamang niya na nilooban sila ng mga magnanakaw, kaya namatay ang lalaki. Kung hindi ako naging aswang, malamang ako ang pinatay ng lalaking yun. Kahit papano'y naipagtanggol ko ang aking sarili. Ngunit, naging dahilan din to na mamatay si Lola. Patuloy na hinahanap ni Kiko ang aswang na sanhi ng pag-apaw ng langis sa bote. Naaninag niya sa kakahuyan na may 2 tao na nagkukubli sa puno. Aha! Dito lang pala kayo nagtatago ha? Mga maligno! Mga animal! Anong pinagsasabi mo, ha? Anong maligno? Ikaw? Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago kang kasamaan noong paman. Tingnan mo tong bote ng langis. Bumubula dahil may masamang enerhiya akong nasagap. At ikaw yon. Masamang enerhiya ka riyan. Mukha mo ang mamasamain sa akin eh. Anong ginagawa niyo rito? At sino yung kasama mo? Dito pa talaga kayo gumagawa ng milagro ha? Buwisit ka! Sinisira mo lang ang gabi ko. Siguro dito mo dinadala mga mabibiktima mo no? Sira ulo! Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki dahil sa galit ni Maribel. Naudlot ang paglalampungan nila ni Danny na bakasyonista. Hindi na nakayanan ni Fatima ang gutom, kaya't muli itong lumabas ng bahay. May nakasalubong siyang aso, kaya't agad niya itong sinunggaban. Kailangan kong makaalis na rito. Parang may tao. Naku, si Maribel yun ah. Anong ginagawa niya sa labas ng hating gabi? Walang hiyang lalaking yun. Pakialamero talaga si Raulong yun. Hoy, maligno! Bumalik ka rito! Siguro ikaw ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bata dito sa baryo, no? Tignan mo at muling umaapaw na naman ang langis ko! Ayaw mo talaga akong tantanan, ha? Hindi nga ako maligno, kagaya ng pinagsasabi mo. Ako pa talagang napagkamalan mo, no? Seryoso ka? Tignan mo tong bote! Di ba umaapaw ang langis? At ikaw lang naman na nandito ah! Aswang ka! Aswang ka! Binatukan siya ni Maribel, kaya't natumba siya sa lupa. Nagtago si Fatima sa likod ng puno at nakamasid lamang sa pagtatalo ng dalawa. Napagkamalan pa niyang aswang ang babaeng yun. Mabuti naman at hindi ako ang naabutan ni Manong Kiko. Kita mo na! Ang lakas mo sumunto! Isusumbong kita kay Mang Anthony! Aswang ka! Di magsumbong ka! Baliw! Tinadyakan pa siya ng babae bago siya iniwan sa kalsada. Bumalik siya sa kamalig na tinutuluyan niya malapit sa bahay ni Mang Anthony at hinihimas-himas ang batok. Ay, salamat naman. At nakaalis na ang 2 yun. Muntik na ako ron ah. Iniwan ni Fatima ang ilang bahagi ng katawan ng aso sa lilim ng puno at dali-daling umuwi ng bahay sa takot na may makakita pa sa kanya. Kinabukasan, nagimbal ang mga tao sa kanilang natagpuan at si Maribel ang itinuro ni Kiko. Si Maribel ang aswang! Sigurado ko dahil nagkaharap kami kagabi! Sigurado ka ba? Mali ang magbintang, Kiko. Oo! Binatukan pa nga niya ako eh! Diba?
Kapag umaapawan lang yung sa bote, may aswang na umaaligid. Siya lang naman ang nakita ko kagabi. Susunggab ang pasanan niya yung binata. Mabuti na lang dumating ako, kaya hindi natuloy. Dumungaw sa bintana si Fatima at tinatanaw ang mga taong nagkukumpulan na. Batid niyang nagkagulong mga ito dahil sa natagpuang bahagi ng katawan ng aso. Pasensya ka na, Manong, ha? At hindi ko napigilan ang aking sarili. Hindi ko ginustuhang maging aswang. Hayop lang ang kakainin ko dahil ayoko nang pumatay ng tao. Nakiusyoso rin ang mga binatang bakasyonista. Napasulyap si Ben sa kubo sa gitna ng palayan kung saan naroon si Fatima. Mula nang masilayan niya ang dalaga, ay nakaramdam na siya ng paghanga sa ganda nito. Ayun siya. Mas malino kong nasisilayan ang mukha niya. Nag-iisa na lang pala siya sa buhay. Natigil ang pagpapantasa ni Bena nang marinig ang boses ni Maribel na naghuhurmentado. Muli nitong sinugod si Kiko dahil sa sinasabi nitong siya ang pumatay sa aso. Ikaw na baliwat siraulo, ha? Sumusobra ka na talaga sa paninira mo sa akin eh. Bakit akong tinuturo mo pumatay sa hayop na yan? Ang sabihin mo, si Fatima ang may kagagawan yan. Dahil mula nang dumating ang babaeng yan dito sa baryo, sunod-sunod na ang kamalasan. Marami na rin mga hayop ang nawawala. Pati ang manok panabong ni tatay, natagpo ang balahibo at paa na lang natira. At bakit si Fatima sisisihin mo? Eh ikaw to nakita kong gumagala kagabi ah. Ito pa nga yung kalmot mo sa bato ko. Oh. Nagkapasa pa ako dahil sinipa mo pa ako. Pakialamero ka eh. Tama na yan. Sa barangay na lamang kayo magpaliwanag. Nagkakasakitan na naman kayo. Tumindi ang galit ni Maribel kay Fatima. Dahil sa kabila ng pangakit ito kay Ben, ay hindi pa rin siya pinapansin ito. At tanging ang dalaga sa gitna ng palayana ang madalas nitong bukang bibig. Kaya't kahit walang ebidensya na ang dalagang pumatay sa mga hayop sa baryo, ay idinawit niya ang pangalan nito. Hapong-hapo na tinungo ni Kiko ang kubong tinutuluyan ni Fatima matapos ang paghaharap nila ni Maribel sa barangay. Walang pinatutunguhan ng kanilang usapan, kaya't agad siyang umalis doon kahit nagsasalita pa ang babae. Mas mabuti pang kausapin ko mga bulaklak ni Lola kaysa harapin ng babaeng yun. Nakipagtagpo lang daw siya sa manliligaw niya. Sinungaling? Manong, sinong kausap mo riyan? Itong mga bulaklak. Hindi mo man lang to dinidiligan. Nalalanta na oh. Kung nabubuhay pa si Lola, malulungkot siya kapag ganito ang itsura ng mga tanim niya. Kaya kung hindi ka marunong mag-alaga sa mga to, ako na magdidilig tuwing umaga. Dinidiligan ko naman eh. Pero ganyan pa rin ang itsura. Ang dapat kasi kinakausap mo sila para sumigla. Ang tamlay-tamlay mo eh. Kaya nalanta tong mga bulaklak. Pumasok ka muna rito, Manong. May nilagang sabako rito. Himala, at nakipag-usap ka na sa akin, ha? Noon, ang sungit-sungit mo eh. Pagpasensyahan niyo na po ako. Naging mailap lang ako sa tao mula pa noon eh. Narinig ko kasi kanina na pinagtanggol mo ko kay Maribel. Maraming salamat po. Wala ka namang kinalaman sa pangyayari. Inggit lang kasi yun sa'yo, kaya kanya sinisiraan. Siya naman ang tunay na aswang eh. Manang-mana siya sa ugali ng kanyang amang si Jonas. Mag-iingat ka, Fatima. Dahil bali-balita ako na gusto niyang kunin tong palayan ni Lola. Noon pa niya pinag-iinitan kahit nabubuhay pa si Lola. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko po ito ipagbibili. Ito na lang ang natitirang alaala ko kay Lolo at Lola. Tsaka isa to sa kinagigiliwan ng mga kabataan. Kaya gusto kong panatilihing namumukadkad yung mga bulaklak. Dahil yun ang kasiyahan ni Lola. Kinuha ni Fatima ang palad ng lalaki at binigyan niya ito ng pera. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa hindi makapaniwala. Huh? Saan mo to kinuha? Ang laking pera nito ah. Ninakaw mo ba to? Naku, hindi ah. Galing yan sa ipon ko, Manong. Ibili mo ng pagkain. Alam kong kailangan mo yan eh. Ayos na ako sa 100. Sa'yo na itong 2,000. Sige na, Manong. Hindi ko naman kailangan ng maraming pere.
Mas importante pa rin ang peace of mind. Tsaka maging masaya kasama ang mahal sa buhay. Alam mo, Manong, sobrang nanghihinayang ako sa panahon na hindi ko nakapiling si Lola. Sa pagnanais na mabigyan siya ng magandang buhay at hindi marimatatong lupa na nooy sinangla namin nang siya'y nagkasakit. Eto, kasalanan ko po ang lahat kung bakit siya namatay. Miss na miss ko na po siya. Hindi mo naman ginusto na ayaw ng huminga ni Lola eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ikaw talaga, Manong. Nagpapatawa ka pa. Nakikita mo ba yung binatang yun? Panay tingin dito. Oh. Mukhang may gusto yun sa'yo. Tsaka naririnig ko sa mga binatang naninirahan dito na maganda ka raw. Kaso nga lang, suplada. Maraming nagkakagusto sa'yo, Fatima. Hindi naman po ako interesado sa kanila eh. Pasimpleng kumatok sa bakod si Bena kasama ang mga kaibigan nito upang humingi ng permiso na kumuha ng litrato sa kubo na pinaliligiran ng mga bulaklak sa palayan. Magandang umaga ho, Manong, Miss. Fatima ang pangalan niya. Anong kailangan mo? Akyat ka ba ng ligaw? May dala ka ba diyang gin? Ho? Kukuha lang sana po kami ng picture dito kasi ang ganda ng view eh. Anong view? Kinakain ba yan? I mean ang lugar ho. Ang lugar ang kukuhanan niyo, si Fatima. Bulok na style mo, Chong. Alam ko ang pakay mo. May gusto ka sa kaibigan ko, no? Namula ang pisngi ng binata, sabay napakamot sa ulo nito. Hindi na ito nakalusot pa kay Kiko dahil prangka itong magsalita. Akala mo siguro hindi ko nahalata tingin mong yan kay Fatima, no? Lumulusot sa bintana kanina pa eh. Oh, siya, kumuha na kayo ng litrato dyan. Huwag nyo nalang pitasin ang mga bulaklak, ha? Maging si Fatima ay natawa sa sinabi ni Kiko. Walang preno ang bibig at hindi nahihiya. Ngunit bago pa man umalis si Kiko, ay naglakas loob si Ben na makipagkilala kay Fatima. Tumugo naman ang dalaga dahil gusto niyang mamuhay ng normal at makihalubilo rin sa mga tao kahit malaki ang pagbabago sa kanyang pagkatao. O siya, maiwan ko muna kayo. Bibili lang ako ng pagkain. Ang ganda ng lugar niyo, no? Kasing ganda mo, Fatima. Salamat. Nagbabakasyon lang kayo rito, no? Ngayon ko lang kasi kayo nakita eh. Oo. Taga Maynila kami. Gusto lang naming makalanghap ng sariwang hangin eh. Malayo sa polusyon at sa problema na rin. Saglit silang natigil sa pag-uusap nang padabog na lumapit si Maribel sa kanila. Taas ang kilay nitong lumapit sa binata at mahinang itinulak nito si Fatima. Lumayo ka kay Ben at sa mga kaibigan ko. May dala kang kamalasan sa baryong to. Baka hindi lang hayop ang lapain mo eh. Baka pati sila. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo, Maribel. Pwede naman kayong umalis dito na hindi nang gugulo eh. Talagang aalis kami. Tara na, Ben. Hindi ba akong sasama sa inyo mamasyal? Doon na tayo sa garden ni Tia. Mas maganda ang view roon. Dito na lang muna kami. Mas maliwalas kasi ang ihip ng hangin dito eh. Kung hindi lang ako nagpipigil, siguro noon pa kita pinatay. Oh, bakit ganyan ka kung makatingin? Naiinggit ka sa akin, ano? Palibasa, wala kang ka-taste-taste sa pananamit. Kahit galing kang Maynila, manang ka pa ring manamit. Lumabas ka ng bakuran ko! Labas! Bago ko pa pagbuhuli ng dila mong yan! Umalis ka na lang, Maribel. Nakakaya kay Fatima. Dahil ako nakiusap na pumunta rito eh. Huwag ka na mag-iskandalo. Binangga pa nito si Fatima nang lumabas ng bakuran. Ngunit umuusal ang dalaga ng mga kataga sa kanyang isipan, dahilan para madapa ito sa kalsada. Nakakasalubong na naman ito si Kiko na may daladalang pagkain. Aray! Ang sakit ng paa ko. Hoy, Maribel! Siraulo ka rin, ano? Lumalangoy ka ng walang tubig. Che, pareho lang kayo ng babaeng yun. Puro kamalasan ang dala. Ngek-ngek mo! Buti nga sa'yo! Oh, kita mo? Muli na namang umapaw ang langis sa bulsa ko! Aswang ka talaga, Maribel! Kinuha nito ang langis sa bulsa at ibinuhos sa ulo ng babae. Kaya't muling nagwala si Maribel.
Inusalan pa siya ni Kiko ng orasyon na animoy tinataboy ang masasamang espiritu. Bitiwan mo nga ang ulo ko! Walang hiya ka, talagang baliw ka! Ginawa mo pa akong suman sa baho ng langis. Tumayo ka na dyan! Walang tutulong sa'yo dahil napakasalbahe mo! Manong, tulungan mo na siya. Huwag kang tumulad sa masamang gawain niya. Bahala siya! Napakaarte! Hindi naman maganda! Labag man sa damdamin na tulungan ng babae mula sa pagkakadapa, ay inakay niya itong tumayo. Dumikit ang ilong ni Maribel sa kilikili ni Kiko, dahilan na masinghot nito ang maasim na amoy ng lalaki. Buwisit! Amoy suka! Ang baho mo! Ikaw na nga itong tinutulungan eh! Ikaw pa itong galit! Magtiis ka! Huwag puro reklamo! Natawa ang mga binata sa kapilyuhan ni Kiko. Maging si Fatima ay hindi nakapagpigil ng tawa. Umalis ka na at huwag nang manggulo pa. Bago ko pa ipasingot sa iyo yung kabilang kilikili ko. Mas maasim pa to kaysa sa isa. Sa laula ka! May araw ka rin! Mangyak-ngyak itong umuwi ng bahay at nagsumbong sa ama nitong si Mang Jonas. Kaya't gano'n na lamang ang pagkayamot ng lalaki dahil akala nito'y inapi ang kanyang anak. Ayon na rin sa kwento sa kanya ni Maribel. Tay, hindi ako papayag na api-apihin ng Fatima na yan. Lalo na lang siraulong Kiko na yon. Sinisiraan ako sa mga tao na aswang daw ako. Gumawa ka ng paraan para maapalaya sa mga buwisit na yun sa baryo na to. Sumapit ang gabi. Napabalikwas ng bangon si Fatima nang may marinig na mga yabag sa paligid. Sumilip siya sa bintana at naninag niyang papalapit ang dalawang tao sa kubo. Ano kaya ang gagawin nila rito? Hindi si Manong Kiko yun. Sino kaya ang mga to? Bago pa nila ako masaktan, uunahan ko na sila. Kinuha ni Fatima ang tungkod ng bintana at handa ng suguri ng mga lalaking gustong pumasok sa kubo. Pilit na binubuksan ng mga ito ang pintuan hanggang sa masira ang siradura. Nabuksan ko na. Halugugin mo ang bawat sulok. Sinabi rin ni boss na hanapin ang titulo ng lupa bukod sa takutin ng babaeng yan. Akala niyo siguro, maiisahan niyo ako ha? Etong sayo! Ang iyong ko! Aray! Ang sakit! Hindi ako papayag! Naguluhin niyo ang buhay ko! Naging agresibo si Fatima ng gabing yun. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo bilang aswang. Madilim, kaya't hindi napansin ng dalawang lalaki ang kanyang kulubot na muka. Sino kayo? Anong bakay niyo sa akin? Aray! Ang ilong ko! Tama na yung paghampas! Papasagin ko ang bungo mo! Kung hindi mo sasabihin kung sino ka! Kinagat ng aswang na si Fatima ang balikat nito, dahilan na pumalaw ito ng ubod lakas. Nakatakip ang mga mukha ng dalawang lalaki ng itim na tela, kaya't hindi sila nakilala ng dalagang aswang. Dinaganan niya ang lalaki at nagpagulong-gulong sila sa hagdan. Hahatawin pa sana ng isang kasama nito si Fatima ng itak, ngunit mahagap siyang nakailag at sumampas siya sa likod nito at bahagyang lumayo. Pinagbabato niya ang mga ito ng flower pot, kaya't kumaripas ng takbo palayo ang dalawa. Lintik! Ang lakas niya! Parang hindi pangkaraniwang babae. Hindi mababayaran ng pera ang nabasag kong ilong. Kulang pa sa pagpapagamot ko Nagkataon na napadaan si Mang Anthony sa kubo. Nang mapansin siya ng dalaga, ay agad itong bumalik sa normal na itsura. Oh, iha, narinig ko may kaguluhan dito. Ano ba nangyari? Sinugod ako ng 2 tao, Mang Anthony. Hindi ko alam kung anong kailangan nila. Nasaktan ka ba? Konting galos lang ho. Pero okay lang po ako. Naglipa na talaga masasamang loob. Eto ka na muna sa bahay para naman magamot yung galos mo. Huwag niyo na po akong alalahanin pa. Isa pa, alam kong nasaktan ko ang mga lalaking yun. Akala niya siguro matatakot ako sa kanila. Sasamahan ka na lang namin dito. Ayos lang po talaga ako. Sanay naman po ako sa mga ganyang senaryo . Sa Maynila nga, madalas
Kalaban ko mga magnanakaw. Kahit na. Pasasamahan na kita kay Kiko. Sa baba ng kubo na lamang siya matutulog. Mahirap nang mag-isa ka. Hindi magkamayaw sa sakit ng ilong at buong katawan ng mga lalaking nakalaban ni Fatima. May mga bukol din itong natamo nang matamaan ng flower pot ang kanilang ulo. Ang sakit ng sugat ko. Hindi pa rin tumitigil ang pagdurugo ng ilong ko. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa? Bakit ganyan ang itsura nyo? Ang sabi mo, takutin namin yung babae. Pero kami pa tong bugbog sarado. Ibigay mo na sa akin yung bayad ko. Dahil ayoko na. Baka sa susunod matuluyan na ako ng babaeng yun. Mga lampa! Oh, eto na! Mga palpak! Bigo si Maribel sa kanyang plano na takutin si Fatima upang kusang umalis sa baryo. Sa gayon ay maaangkin na rin nila ang lupa na kinatitirikan ng kubo at palayan na pagmamay-ari ni Lola Sita. Kinabukasan ay sina Mang Jonas at si Kiko naman ang nagkasagutan dahil sinugod ng lalaki si Kiko habang nagagapas ng mga damo. Ano bang problema mo, Mang Jonas? Hoy, ikaw! Bakit mo pinagkakalat na aswang ang anak ko? Paninirang puring ginagawa mo Gusto mong ipakulong kita? Di pakulong mo. Akala mo siguro natatakot ako sa'yo, no? Totoo namang aswang yung anak mo Bakit gumagala sa 10 oras ng gabi? Tanungin mo pa siya. Wala ka pa rin karapatan na siraan siya. Siya nga, sinabihan niya akong siraulo Nagreklamo ba ako? Hindi naman Susuntukin sana siya ng lalaki. Ngunit sinangga ni Fatima ang kamao ni Mang Jonas. Hinay-hinay sa pananakit, Mang Jonas. Baka nakakalimutan yung wala sa tamang pag-iisip yung si Manong Kiko. Baka ikaw pang makulong sa ginagawa niyong yan. Isa ka pa. Mula nang dumating ka rito, nagkandaletse-letse na ang baryo. Bakit hindi ka lang umalis at bumalik ng Maynila? Tumahimik na lamang si Fatima at matalim na tinitigan ng lalaki. Napaatras ito at tila natakot nang mapansin na baliktad ang replika nito sa mata ng dalaga. Kinurap-kurap nitong muli ang mga mata at naging maayos ang replika niya. Halika na, Manong. Huwag mo na ho siyang pansinin. Mag-ama nga sila. Mga walang hiya. Kala niya siguro nakalimutan ko utang niya sa akin. Nakalain mo, nilinis ko yung palayan niya noong nakaraang buwan. Hindi man lang ako pinakain at binayaran. Sobrang kuripot. Noong 1 linggo, kinausap niya akong ibenta ko na raw sa kanya ang lupa ni Lola. Huwag kang pumayag. Ano siya, sinuswerte? Sa daana, nakasalubong nila ang binatang si Bena at kinausap nito ang dalaga. Muli na namang nagngit-ngit sa galit si Maribel dahil hindi na siya pinapansin ng binata. Hindi ako papayag na mapunta ka kay Fatima. Di hamak na mas maganda naman ako kesa sa kanya. Kinagabihan na. Mahimbing na natutulog si Kiko sa papag sa labas ng kubo nang biglang takpan ng lalaki ang kanyang ulo gamit ang sako. Ganun na lamang ang pagpupamiglas niya dahil hindi siya makahinga. Akala mo siguro maangasan mo ko, ha? Hindi ako makahinga. Lahat ng kumakalaban sa akin ay dinidispatch ako. Naisipan ni Fatima na lumabas ng kubo upang magpahangin. Narinig niya ang habol hininga ni Kiko. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin ng mga taong nagpapahirap sa kaibigan. Hindi na niya napigilan ang sarili, kaya't hinila niya ang lalaking sumasakal kay Kiko. Tinanggal rin niya ang sakong nakatakip sa ulo nito. Nanong Kiko, buhay ka pa ba? Hindi ako makahinga. Sino ba naglagay na sako sa ulo ko? Aba! May pagkapusa rin ang buhay ng baliw na ito Lumayas na lamang kayo sa baryong ito kung gusto niyo pang mabuhay. At sino ka para palayasin kami rito? Akala mo siguro, hindi kita nakikilala, no? Kahit nakatakip yung mukha mo, naaamoy ko pa rin ang sama ng budhi mo! Pinagtulungan ng dalawang lalaki si Fatima at tinakpan ang bibig nito upang hindi makalikha ng ingay. Maging si Kiko'y pilit na dinala ng mga ito sa kasukalan kung saan malayo sa mga kabahayan. Saan niyo kami dadalhin? Ano ba ang kasalanan namin sa inyo? Bakit ganito na lang ang pananakit at paggugulo niyo sa amin ni Manong
Tulong, Kiko! Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa. Matagal na akong nakikiusap sa'yo. Pero hindi mo pa rin magawa. Kung ayaw mo ng matinong usapan, dadaanin lang natin sa dahas. Sakim! Malawak na lupain mo, tapos aangkinin mo pa ang lupa na pagmamayari ni Lola? Dahil gusto mong ipitin ang mga magsasaka sa doble-dobleng renta ng lupa. Samantalang si Lola, mura lang ang upa sa kanya. Wala kasing utak yang sisite. Puro awa ang pinapairal. Kaya hindi umaasenso. Ang sabihin mo, napakasama mong tao. Hirap na nga mga magsasaka, mas pinapahirapan mo palalo. Ayaw mo talagang tumahimik, ha? Inilapit ni Mang Jonas ang patalim sa bibig ni Kiko at akmang puputulin nito ang dila ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Fatima at hindi na napigilan ang galit. Bigla siyang naging aswang at itinulak si Mang Jonas palayo kay Kiko. Kinaladkad niya ito patungo sa gitna ng gubat. Makasarili ka! Akala mo siguro, hindi kita lalabanan, ha? Pues, dahil ginagalit mo ako, ibibigay ko sa'yo ang gusto mong laban! Ano nangyari sa mukha mo? Bakit parang naging hayop? Totoo ang sinabi sa akin na ikaw ang pumapatay ng mga hayop dito sa baryo. Mas mainam ng mga hayop ang kinakain ko. Baka gusto mong tikman ko yung lamang loob mo sa unang pagkakataon. Alam ko, ang pagpapahirap mo sa mga magsasaka, imbes na makatulong ka sa kanila, mas lalo mo pang pinahihirapan ang kanilang buhay. Kahit kailan, hindi ko ibibigay ang lupa na hinihiling mo. Demonyo! Kampun ka ng demonyo! Lumayo ka sa akin! Naririnig pa ni Fatima ang boses ni Kiko dahil hinahabol din ito ng mga tauhan ni Jonas. Hindi nakapagtataka kung saan nagmana ng masamang ugali si Maribel. Dahil ikaw ang modelo niya. Ang init ng tuko niya magama sa akin. Siya ang galit dahil gusto ako ng lalaking kinababaliwan niya. Ikaw, dahil gustong angkanin ang lupa na hindi sa'yo. Mga ilusyonado! Ipapaalam ko sa mga kababaryo natin na isa kang demonyo! Tignan ko na kung hindi ka nila kamuhian at patayin! Kayo ng anak mo, ang mga demonyong nagkatawang tao! Muling sinugod ni Mang Jonas si Fatima gamit ang patalim nito. Ngunit sinipa yun ng dalagang aswang, kaya't tumilabon ito. Bagamat nanlaki ang mga mata ni Fatima, nang itutok ni Mang Jonas ang baril sa kanya. Akala mo siguro maiisahan mo ako, no? Para malaman mo, akong pumatay sa lolo mo. Pare-pareho ko yung tapang eh. Mabuti na nga lang at naunang namatay ang lola mo. Hindi niya na ako pinahirapan. Wala kang kasing sama! Totoo nga ang usap-usapan noon na ikaw ang pumatay kay lolo. Ngayon, hindi ka na may pagtatanggol ng mga koneksyon mo sa batas. Dahil ako mismo ang babatay sa'yong hayop ka! Ipinutok nito ang baril, ngunit nailagan ito ng dalagang aswang. May silencer ang baril, kaya't malaya si Mang Jonas sa pagpapaulan ng bala kay Fatima. Natamaan ito sa balikat, dahilan na makaramdam ito ng sakit. Aray! Ang balikat ko! Hindi ako papayag na makaliligtas ba ang lalaking to! Isa kang lampa! Magkita-kita na kayong maglola sa kabilang buhay! Buwisit ka! Buong lakas na tumalon si Fatima patungo sa lalaki. Kaya't bago pa nito maiputok ang baril ay tinabig na yun ang aswang at pinagkakalmot siya nito sa mukha. Aray! Hindi kita uurungan! Hindi ko hahayaan na marami ka pang masasaktan! Sasaktan ka na Tanggalin nito! mo yung mga kuko mo! Nag-uumpisa pa lang ako eh! Ang Alam mo ba ang sakit! paghihirap ni Lola nung mamatay si Lolo? Ikaw ang dahilan ng paghihinagpis niya! Aray! Tumutulo pa ang laway ni Fatima at nagbabagang mga matang nakatitig sa lalaki.
hanggang sa halukay nito ang laman loob ni Mang Jonas at ikalat sa lupa. Natatakam man siya, ngunit hindi niya magawang kainin yun dahil ipinangako niyang hindi siya kakain ng laman ng tao. Ito ang nababagay sa'yo! Walang iya ka! Mas masahol ka pa sa aswang na kagaya ko! Ikaw ang tunay na salot! Fatima? Aswang ka? Pinatay mo si Mang Jonas? Manong, hindi ako masamang aswang! Hindi ko ginustong magkaganito! Biktima lang din ako! Papalapit na ang mga tauhan niya. Magtago ka. Mahirap na malaman nila na isa kang aswang. Mas manganganib ang buhay mo. Halika na, Manong! Tumakas na tayo! Mauna ka na, Fatima. Susunod ako. Siguruhin mo lang na walang makakakita sa'yo at linisin mo yung katawan mo. Sinunod ni Fatima ang sinabi ni Kiko. Kumaripas ito ng takbo palayo at pumunta sa ilog upang maglinis ng katawan. Nang mapansin ni Kiko na malapit na ang mga tauhan ni Jonas, umupo ito sa tabi ng bangkaya at pinukpok ng bato ang ulo ng lalaki upang makaganti man lang. Alam kong patay ka na, pero nanggigigil ako sa'yo eh. Papatayin mo pa talaga ako, no? Tumakbo siya sa lungat sa direksyon kung saan tumungo si Fatima upang hindi ito masundan ng mga kalalakihan. Ginawa niya yun upang hindi si Fatima ang paghinalaan na pumatay kay Mang Jonas. Pagdating ng ilog ay nilinis ni Fatima ang katawan at hinanap si Kiko sa kasukalan. Magbubukang liwayway na, ngunit hindi pa rin niya ito natatagpuan. Nakaramdam siya ng pagod at unti-unting dumilim ang kanyang paningin at nawala ng malay. Nagising siya sa malamig na bimpo na dumampi sa kanyang pisngi. Nasaan ako? Aray, ang sakit ng balikat ko. Fatima, nandito ka sa bahay ni Natsyang Lilit. Nakita kitang nakahandusay sa labas ng bakuran kaninang umaga. May sugat ka sa balikat, marami kang galos. Ano bang nangyari sa'yo? May mga taong sumugod sa amin ni Manong Kiko sa kubo. Mabuti na lang at nakatakas ako. Si Manong, nakita niyo ba siya? Hindi. Pinaghahanap nga siya ng mga tao eh. Dahil may nakapagsumbong na pinatay niya si Mang Jonas. Ano? Bakit siya pa ang pinaghahanap? Kami nga tong muntikan na nilang patayin eh. Mabuti na nga lang at nakatakas ako. Sigurado akong maging ako pinaghahanap na ng mga yun. Nandito si Mang Anthony. Kausap ni Chang. Nakipagsagutan nga sa mga tao eh. Dahil pinalalabas ng mga ito na si Kiko ay aswang. Dahil sa karumal-dumal na sinapit ni Mang Jonas. Demonyo ang Jonas na yun! Kaya kasing sama ng ugali niya si Maribel. Aray! Ang balikat ko. Magpahinga ka na muna. Malalim ang sugat mo eh. Sino palang nagpalit ng damit ko? Si Tia Lilit. Napangiti si Bena nang makita na bahagyang namula ang pisngi ng dalaga. Sa pag-aakala na ang binata nagbihis sa kanya. Sana naman nakaligtas si Manong Kiko. Nasaan na kaya siya? Kumusta ng pakiramdam mo, Fatima? Eto po, masakit ang balikat ko. Pero daplis lang naman po ito eh. Si Manong Kiko, kasama niyo ho ba? Yun na nga ang problema eh. Pinaghahanap siya ng mga tao at itinuturo sa pagkamatay ni Jonas. At sinasabi pa nila na aswang si Kiko. Dahil hindi pangkaraniwang pagpatayan nangyari. Pero sinugod nila kami sa bahay. Sila ang may kasalanan at hindi si Manong Kiko. Gusto nila kaming patayin dahil gusto niyang kunin ang titulo ng lupa ni Lola Sita. Siya nga rin ang pumatay kay Lolo. Sinabi niya sa akin. Kailangang mahanap ang mga tauhan niya. Sila ang tunay na salarin, hindi si Manong Kiko. Alam ko, pero malakas ang koneksyon ni Jonas sa mga kapulisan. Dahil mataas na opisyal na pulis ang kapatid doon. Malabong paniwalaan nila ang testimonya mo. Maghahanap tayo ng ebidensya upang hindi madiin si Kiko sa kaso. Kalaban niya mga otoridad maging ang mga tao rito sa baryo na sinasabing aswang siya. Kaya pinaalis ako ni Manong dahil siya ang umako ng ginawa ko. Sana nasa maayos siyang kalagayan. Hahanapin ko siya
At papanagutin ko ang lahat ng taong gustong pumatay sa amin. Dumito ka na lang muna para may makasama ka hanggang sa gumaling ka. Gusto kong umuwi. Doon na lang ako sa kubo magpapagaling. Tsaka, ayoko ring madamay pa kayo eh. Ang ikinatatakot ni Fatima ay kung makita siya ng mga ito na nagbabago ng anyo bilang aswanga. Sa kubo ay malaya siyang nakakagalaw, anuman ang kanyang naisin. Wala nang nagawa si Mang Anthony at Bena, kundi ang ihatid siya sa kubo na tinutuluyan nito. Nasa lubong nila ang mga kapulisan na siyang nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Jonas. Maging si Maribel at ang ina nito ay naroon na. Hulihin niyo ang babaeng yan! Kasabwat siya ng Kiko na yun na pumatay sa aking ama! Bakit, Maribel? Nandun ka ba sa pinangyarihan ng krimen? Kaya nasabi mo yan? Ang iyong ama ang lumusob sa kubo ko para saktan kami ni Manong Kiko. Nakikita mo ba tong sugat ko? Siya ang may kagagawa nito. Kaya kung huhulihin niyo man ako, mga sir, sana maging patas kayo sa pag-iimbestiga. Hindi yung magiging one-sided kayo. Dahil lang sa kilala niyo ang pamilya nila. Ilang beses na akong nag-report sa bayan tungkol sa umaaligid na tao sa kubo na tinitirhan ko. Oh, may ginawa ba kayo, ha? Di ba wala? Kung namatay man niyang si Mang Jonas, deserve niya yon. Siguro, nilapa siya ng mababangis na hayop sa gubat nung tumatakas siya. Kaya bakit sa amin yun ni Manong Kiko isisisi ang lahat? Sumama kayo sa kubo nang malaman niyo ang panggugulo at pananakit nila sa amin. Ang sabihin mo, ikaw ang hayop na tinutukoy mo. Simula lang tumuntong ka sa baryo, marami nang nagaganap na hindi ka nais-nais. Takot ka sa resulta ng mga pinaggagawa niyo. Hindi si Manong Kiko ang may kasalanan, kundi ang iyong amang sakim. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo kay tatay, mabubulok ka sa kulungan. Mukha mo ang bulok! Nadatna ng mga kapulisan ng mga pisi at sako na ginamit upang patayin si Kiko. Ayon na rin sa salaysay ni Fatima. May mga bahid na mga dugo sa bakuran niya na siya nagpapatunay na sinugod nga siya ng mga taong sinasabi niya. Maging ang isang pares ng guwantes na naiwan doon ay kinuha ng mga pulis. Formal siyang nagsampa ng reklamo ukol sa pangyayari. Kaya't ang reklamo ni Maribel sa kanya na siyang salarin sa pagpaslang kay Mang Jonas ay hindi napatunayan dahil walang matibay na ebidensya na makapagpapatunay na siya nga ang pumaslang. Bagkus siya pa ang naging biktima. Bagamat natuon pa rin ang lahat ng sisi kay Kiko. Umalis ang kapulisan, ngunit hindi pa rin matanggap ni Maribel ang nangyari sa kanyang ama. Walang hiyang babaeng yun. Hayop siya. Ako mismo papatay sa kanya. Ininigpit ni Fatima ang nagkalat na mga gamit sa kubo. Hindi pa rin naaalis sa kanyang isipan kung nasaan na si Kiko. Walang yung Maribel na yun. Ang lakas pa ng loob na sisihin kami. Samantalang ang kanyang amang sumugod dito upang patayin si Manong. Nahuli ko silang ipinasok nila sa sako ang ulo ni Manong at muntikan ang putulan ng ulo. Kung namatay man niyang si Jonas, dapat lang yun sa kanya. Si Kiko nga bang pumatay kay Jonas? Hindi ho. Matamlay na sagot ni Fatima sa matanda. Hindi niya masabi ang totoo na siya ang pumatay kay Jonas. Sige na ho, Mang Anthony. Pwede niyo na ho akong iwan dito. Magpahinga na rin kayo. Ikaw talagang bata ka. Gusto mo na lang mapag-isa. Nanganganib na nga ang buhay mo ayaw mo pa rin magpasama. Hindi naman ho sa ganun. Ayoko lang po kasing mapahamak kayo eh. Siguro, matatakot na po ang mga taong yun na bumalik dito. Hay nako, mabuti naman patay na yang si Jonas. Siya lang naman ang pasimuno ng kaguluhan dito sa baryo eh. Sa pilitan niyang inaangkin ng lupang hindi naman sa kanya. Umalis si Mang Anthony upang makapagpahinga na si Fatima. Naiwan si Ben sa kubo at ipinagluto ang dalaga. Ben, huwag ka nang mag-abala pa riyan. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Umuwi ka na rin. Pwede bang mamaya na lang? Gusto pa kasi kitang samahan eh. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang dito? Hindi naman. Nasanay naman akong walang masyadong kasama bukod kay Lola. Sasamahan na muna kita. Pangako, hindi ako gagawa ng ikagagalit mo. Ben,
Hindi kasi ako sanay na may kasama eh. Bago magtakip silim, umuwi ka na ha. Sige na nga, itinataboy mo na ako eh. Magkasama silang kumain habang nagkukwentuhan. Sa tuwing umaga lamang binibisita ng binata si Fatima. Ayon na rin sa kanilang kasunduan. Lingid sa kalaman ito na sa tuwing gabi hinahanap ni Fatima si Kiko, maging ang mga tauhan ni Jonas na gustong pumatay sa kanila. Ilang araw ring walang umaaligid na tao sa kubo. Hanggang isang gabi, napansin niyang may mga taong papasok ng gubat na may dalang mga sulo. Nakiusyoso siya at napag-alaman niyang may nakapagsumbong kung saan namataan si Kiko na napagkamalang aswang. Buwisit talaga yung si Maribel. Siya talaga ang nangunguna sa paghahanap kay Manong. Siya nga tong anak ng Diablo eh. Pinagtas niya ang masukal na gubat, salungat sa daan na tinatahak ng mga tao. Nagpalit siya ng anyo bilang aswang upang madali sa kanya ang pagpalipat-lipat sa mga puno. Hanggang sa may matanaw siyang tao na nagkukubli sa talahiban. Kaya't nilapitan niya ito. Manong Kiko? Ay! Aswang! Manong Kiko, ako to, si Fatima. Huwag kang matakot. Naku, may sugat ka. Oo, nagpang-abot kami ni Simon kanina. Buti na lang nakatakas ako. Siya ang tauhan ni na Jonas at Maribel na sumugod sa atin. Sinaksak niya ako. Mabuti na lang, natakasan ko siya. Pero ang sakit ng tagiliran ko. Ilalayo kita rito para hindi ka nila maabutan. Bubuhatin na kita. Kailangan nating gamutin yung sugat mo. Naubos na ang langis na dala ko. Kaya pala kanina pa umaapaw tong bote. Nandito ka na pala. Halika na, bago pa nila tayo maabutan. Paano mo na lamang nandito ako? Hinahanap kita, tsaka pinaghahanap ka na rin ng mga tao. Bakit ba ngayon lang kita natagpuan dito sa gubat? Saan ka ba nagpupunta? Sa sobrang pagtakbo ko, nahulog ako sa butas ng tagong kuweba. Ang sakit nga ng balakang ko eh. Tapos na makalabas ako para maghanap ng makakain, nakita ako ni Simon. Kaya ito ang inabot ko. Siya ang susi upang mapawalang sala ka, Manong. Ibabalik na muna kita sa tagong kuweba na sinasabi mo para makapagpahinga ka muna ron. Kumuha ng mga halamang gamot si Fatima at itinapal yun sa dumudugong sugat ni Kiko. Matapos niyang gamutin ang kaibigan, ay patago niyang sinalubong ang mga tao na siyang naghahanap kay Kiko na inaakala nilang aswang. Ayun si Simon. Hanggang ngayon ay may bentahe pa ang ilong niya. Pati ang payat niyang kasama. Kasing hubog ng katawan nito ang lalaking nanakit din sa akin. Papaliktarin niyo pa talaga kami sa mga tao ha. Pwes, dyan kayo nagkakamali. Oh, nasa nang si Raulong Kiko na yon? Akala ko ba nandito siya? Nagtago lang yun. Pero natitiyak kong hindi yun nakakalayo. Dahil nasaksak ko siya. Eh bakit kasi hindi mo pa pinatay? Tatanga-tanga ka rin eh. Hinabol ko. Pero biglang nawala eh. Ang taga-baryo mismo ang papatay sa kanya. Dahil hindi maaaring mabuhay ang aswang na yon. Saglit na napahinto si Simon sa puno ng umihi. Nang tumingala siya'y nandilat ang kanyang mga mata nang makita ang aswang na nakatitig sa kanya. Hinawakan siya nito sa balikat at binitin pa'y taas bago nagpalipat-lipat sa puno. Hindi ito nakasigaw ng busalan ng dalagang aswang ang bunganga nito ng dahon ng saging bago pa ito makahingi ng tulong sa mga kasamahan nito. Nasaan na bang lalaking yun? Wala naman si Kiko rito ah. Kanina pa kami naghahanap eh. Kahit anino na si Raulong yun eh, hindi ko mahagilap. Nagpalinga-linga ito sa paligid. Ngunit hindi nito makitang lalaki sa mga taong naroon. Hindi nito namalay na tangay na pala ito ni Fatima. Aray, saan mo ba ako dadalhin? Pakiusap, huwag mo akong patayin. May asawa at mga anak ako na umaasa pa sa akin. Yun naman pala eh. Bakit mas pinili mong kumuha ng kasamaan? Alam mo namang may kabayaran yon, di ba?
Wala na akong pagpipilian eh. Kailangan ko ng pera. Lalo na may sakit ang aking asawa. Malaking halaga ang suhol sa akin ni Maribel at Boss Jonas. Kaya pumayag ako. Hindi kita papatayin. Pero may kondisyon ako. Sige, sabihin mo lang ang gagawin ko. Basta, huwag mo lang akong patayin. Pakiusap. Sabihin mo sa mga tao ang totoong pinapagawa sa'yo ng magamang yon. Mababawasan na ang iyong kasalanan. Maliligtas ka pa mula sa kamatayan. Dahil sa mga sakim at walang iyang katulad nyo'y kawawa ang mga inosenteng tao. Kagaya na lamang ni Keiko at Fatima. Ano ba ang kasalanan nila? Bakit gusto nyo silang mawala sa baryong to? Ha? Ewan ko ka ng Maribel at Boss Jonas. Baliw rin kasi ang magamang yun eh. Payag ka ba sa gagawin ko? O iuhulog kita sa puno? Ayun, taas! Makiusap, huwag mo akong bitawan. Nalulula pa naman ako sa mataas na lugar. Halika na! Puntahan na natin sila! Pakiusap naman, dahan-dahan. Baka mabitiwan mo ako eh. Bago inilapag ng dalagang aswang ang lalaki, ay tinalian niya ng baging ang katawan nito upang makasiguro na tutupad ito sa usapan nila. Sa oras na hindi ka magsabi ng katotohanan sa mga taga-baryo, alam mo na ang kahihinatnan mo! Oo, bangako, sasabihin kong kabulastugan ng magamang yon. Sa katunayan, ilang araw na rin akong hindi pinapatulog ng konsensya ko eh. Inilapag ni Fatima ang lalaki sa lupa habang hawak ang baging na pumulupot sa katawan nito. Hindi lamang sa bewang, meron din sa mga braso, binti at leeg. Mga kasama, may sasabihin ako sa inyo. Matagal na akong binabagabag ng konsensya ko. At... Nakalambitin ang patiwarik ang dalagang aswang at bahagyang hinihila ang baging na nakapulupot sa leeg ng lalaki. Kaya't humihigpit ito. Samantalang napatigil sa paghahanap kay Kiko ang mga tao at natuon ng pansin sa kanya. Hoy Simon, ano ang pinagsasabi mo ha? Nasaan na si Kiko? Mama Maribel, hindi ko na talaga kaya. Parang sasabog na sa bigat ang dibdib ko. Inaakusahan si Kiko na siyang pumatay kay Sir Jonas. Pero nagawa lang niya yun upang depensahan ang sarili niya. Mga kasama, sinugod namin ang kubo na tinutuluyan ni Fatima. Nagkataon na rin si Kiko at siya ang unang balak na patayin ni Sir Jonas. Dinala namin sila ni Fatima sa gubat. Sa gayon ay walang makakita sa krimen na gagawin namin. Ngunit napuruhan ni Kiko si Sir Jonas dahilan ng pagkamatay nito. Sinungaling ka, Simon! Sa kabila ng tulong namin sa pamilya mo, gagawan mo pa kami ng kwento? Traidor ka! Tama na, Mama Maribel. Ilang beses na akong umayaw sa utos nyo. Pero wala akong magawa dahil kailangan ko ang pera para sa pagpapagamot ng aking asawa. Maging sa pagpatay sa mga inosenteng may-ari ng lupa na hindi pumapayag sa kagustuhan ng iyong ama ay minsan ko na nagawa. Hindi ko na kayang pakainin ng pamilya ko sa pera na nanggaling sa kasamaan. Patawarin niyo ako mga kasama. Nagpagamit ako sa kanila. Buong puso akong humihingi ng paumanhin sa pamilya na nagawang ko niyang masama. Sa utos ni na Sir Jonas. Wala kang utang na loob, Simon! Hindi ako papayag na sirain mo ang imahe ng aming pamilya. Hindi ko kayo sinisiraan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Babarilin na sana ni Maribel si Simona, ngunit maagap siyang hinila ng aswang upang iligtas. Malakas ang palahaw nito dahil sa pagkagulat. Inilapag siya ni Fatima di kalayuan sa lugar na yun. Kumaripas siya ng takbo at inagawang baril sa babae. Nagalit ang mga tao sa isiniwalat ni Simona. Maging ang isang lalaki ay nagpatunay na totoo ang sinabi nito. Nagpalit ng anyo bilang normal na dalaga si Fatima at hinarap si Maribel. Grabe naman ang pagkadesperado niyong mag-ama. Alam mo ba, Maribel? Umami na sa akin yung ama mo bago siya pumanaw. Siya ang pumatay kay Lolo.
Kaya wag mo na siyang ipagtanggol pa. Maswerte lang ako dahil nabuhay pa ako upang sabunutan ka! Walang hiya ka! Gusto mo pa akong ipapatay sa mga tauhan mo? Pwes, etong sayo! Aray! Aray! Itiwan mo ko! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, ha? Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong to! Inginudngod ni Fatima si Maribel sa lupa. Hindi pa ito nakontento at inuntog-untog pa niya ang ulo ng babae sa puno. Ito ang bagay sa'yo para magising ka sa katotohanan na masama kang tao! Anak ka ng demonyo! Nagmana ka talaga sa iyong ama! Aray! Tama na, Fatima! Nasasaktan ako! Kulang pa yan sa lahat ng pasakit na ibinigay mo sa amin ni Manong Kika! Inawat sila ng mga tao at sinabing idadaan nila sa legal na paraan upang pagbayarin si Maribel sa mga kasalanan nito. Ngunit ayaw nitong makulong, kaya't kumaripas ito ng takbo palayo upang takasan ng mga taga-baryong galit sa kanya. Hindi niya namalay na bangina ang kanyang pupuntahan. Paghakbang niya'y nahulog siya at pumadaos-dos pa ilalim. May matutulis na kawayang putol, kaya't natusok siya nang bumagsak siya roon. Aray! Tumulong! Dahil 5 kawayan ang tumusok sa kanyang katawan at ang 2 lumusot pa sa kanyang dibdib, hindi nagtagal ay nawalan siya ng buhay. Hinanap ng mga tao si Maribel, ngunit natagpuan nila itong bangkay. Kusang sumuko sa kapulisan sina Simon at Abelardo at isinalaysay nila ang mga nagawang krimen sa utos ng mag-amang Jonas at Maribel. Kinaumagahan, sinundo ni Fatima si Kiko kung saan niya ito iniwan. Nakaupo na ito at hinihintay ang pagbabalik ni Fatima. Manong Kiko, tara na! Uuwi na tayo! Ha? Ay, baka nandiyan pa yung mga tao at papatayin ako. Sumuko na sina Simon at ang kaibigan niya. Tsaka pinaghahanap na rin ng kapulisan ng iba pa nilang mga kasamahan. Paano nangyari yun? Di ba pulis ang tiyuhin ni Maribel? Maabsuelto rin ang mga yun. Dito na muna ako. Manong, hindi naman lahat ng pulis ay kagaya ng iniisip natin eh. Marami pa rin namang gumagawa ng kanilang tungkulin at hindi nasisilaw sa pera. Big salute sa mga kagaya nila. Patay na rin si Maribel dahil sa kanyang pagtakas. Ay, salamat, makakalaya na tayo. Hindi na ako magtatago buong buhay ko. Inalalayang tumayo ni Fatima si Kiko. Nabalitaan ni namang Anthony at Ben ang nangyari, kaya hinanap nila ang dalaga. Natagpuan nila ang mga ito sa loob ng gubat na inaakay si Kiko. Mabuti nahanap namin kayo. Halika naman ng Kiko. Nandito ang tropa para buhatin ka. Dumating sila sa bahay ni Mang Anthony at agad na ginamot ng matanda si Kiko. Ganun na lamang ang pasasalamat nila dahil ilang beses mang pinagtangkaan ang kanilang buhay ay nanatili silang ligtas. Mang Anthony, may pagkain ba kayo rito? Ilang araw na ako hindi kumakain eh. Nananaginip na lang ako ng adobo at tinola. Pagkagising ko, puro dahon ang nasa paligid. Pinagluto ko na ng Fatima at Lilit. Maya-may kakain na tayo. Ay, salamat naman. Hindi na ba ako inaakusahan ng mga tao na aswang? Baka naman paglabas ko rito, sugurin na naman nila ako. Malinaw na sa kanila na sina Jonas at Maribel ang may kasalanan. Nagkatinginan sila ng dalaga at tikom ang bibig ni Kiko tungkol sa tunay na pagkatao ng dalaga. Nanatili ang kubo sa gitna ng palayan kung saan naninirahan si Fatima. Mas lalo pa itong gumanda dahil sa namumukadkad ng mga bulaklak sa paligid at sa loob ng bakuran na siyang dinadayo ng mga tao sa naturang lugar. Kung nabubuhay lang si Lola Sita, siguradong masayang-masaya yun kapag nakita niya yung mayabong yung mga bulaklak. Oo nga po, Manong. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niyo
upang manatiling lihim ang tunay kong pagkatao. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Gusto ko rin pong sabihin na ako ang dahilan ng pagkamatay ni Lola. Hindi ko po sinasadya na makita niya akong kumakain ng laman ng aso eh. Kaya inatake siya sa puso. Matakaw ka rin pala, kagaya ko, no? Kahit kailan, hindi nagagalit si Lola sa pagiging matakaw. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagkamatay niya. Maraming salamat, Manong, sa pag-intindi niyo. Magkapatid na ang turingan nilang dalawa. Nagpatayo ng kubo si Kiko sa tabi ng kubong tinutuluyan ni Fatima. Nanatili rin silang magkaibigan ni Bena sapagkat hindi pa siya handang makipagrelasyon. Lalong-lalo na, hindi pa siya handang sabihin ang tunay niyang pagkatao sa binata. Naging payapa ang pamumuhay ng mga taga-baryo at naging malapit sila sa dalaga. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakakarami na ang nakatira sa kubo sa gitna ng palayan ay isang magandang dilag na isa palang mabait na aswanga. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pabati muna po tayo. Belated happy birthday kay Phoebe Ranyada. Sorry po ma'am sa late greetings ha. Shout out kay Maria Consuelo Benitez. Hi kay Elizabeth Dunca. Hi Cheryl Montino. Hi kay Giselle Arca Gatawan from Banisilan, North Cotabato, Mindanao. Hi kay Rosalie Riambonanza from Saudi Arabia. Shout out kay na Consolacion Alvarez, Julie Tapang, Mika Salvador, Cristalina Navarro from Analiza Diga. Hi kay Parida Campiao from Qatar. Hi Honey Love Sweetman from Bahrain. Shout out kina Cafe, Dina at Yeng from Frida